Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang panalangin po ng aming ginagalamang Pastor and Time Prophet, Beloved of Evangelist Wilde Almeida, marami pong salamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na nagbigay sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagang makamit, patawari, lubos-labis kami nagsisi. At sa aking mga labi, mahal pa ikaw pong maglagay, makataga, dapat bigkasin mo sa pang-unawa, kaisipan ng bawat na pag-inig at patuloy mo kaming sabahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Lord Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, at apo'y nagpabot ng pagbati at paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin sa ating monitor, mga minamahal, God's sovereignty overrules. God's sovereignty overrules, sa Tagalog, kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw o God's sovereignty overrules. Medyo mahaba. Pero ang Tagalog niyan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly. Dito po sa mga Hebreo, 4 talatay 2 at 3, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mga mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Sapagkat tayo nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingaan niyaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingaan. Sa mga awit, 119, talatay 133, ganito rin po ang pagkasulat. Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita, at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anuman kasamaan. Amen. Palakpakan po muna natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. God's sovereignty overrules, ibig sabihin kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw. Dapat kasi merong isang bagay na nangingibabaw na kapangyarihan, mga minamahal, at ang kapangyarihan na ito ay hindi dapat sa kanino man, kundi galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng ating nabasa, itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita, huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. So ang magtatatag nito, mga minamahal, ay walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo, at tatatag ang pagsusuguan kung ang kanyang tatanggapin ay sinasabing salita ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi lahat, mga minamahal, ng sinuguan ng salita ng Diyos ay naging matatag. Dahil hindi naman nila naunawaan na ang kapangyarihan ng Diyos ang dapat mangibabaw. Dahil ang tao'y nabubuhay sa kanyang sariling kapangyarihan, sa sarili niyang kakayanan, mga minamahal, nakalimutan niya ang lahat ng yaon ay mayroong hangganan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, sinasabing walang hangganan. Kaya nga sinabing sovereignty. Pag sinabing sovereignty, mga minamahal, ito'y kapangyarihan. At ang meron nito ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing kapangyarihan ng Diyos, walang hangganan,
at walang pwede mang mangibabaw pa o magtagumpay sapagkat ang Diyos ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Sinabi, kailangan itong mangibabaw, kailangan mag-overrule, mga minamahal, kapag sinugo sa iyo ang kanyang salita. Pero lahat ay sinuguan, datapat ang lahat ay hindi nakinabang. Sabi ng ating nabasa, hindi sila nakinabang, bagamat napakinggan nila ang salita ng Diyos sapagkat walang pananampalataya ang nakapakinig. Kaya kahit mapakinggan mo ang salita ng Diyos, pero wala kang pananampalataya, napakinggan mo, ang ketong ko gumaling, wala kang pananampalataya. Magkaketong ka, hindi ka gagaling. Kasi nakinig ka ng walang pananampalataya. Hindi mo pinabayaang mag-ibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pinabayaan mo ay yung kawalan mo ng iyong pananampalataya. Naintindihan natin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, nangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita kung ikaw na nakikinig ay merong pananampalataya. At kung meron kang pananampalataya, ang sabi, ikaw ay pupunta sa tinatawag na kapahingahan. Sabi ng ating nabasa sa verse 3 ng Hebreo chapter 4, sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon gaya ng sinasabi niya. Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya sinuguan ng Diyos ng kanyang salita, dapat mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos, ang pumasok sa kapahingahan ay yung sumampalataya. At yung hindi naman sumampalataya, ang sabi, Diyos pala mismo ang sumumpa at nagsasabing sila ay hindi papasok sa kapahingahan. Kaya nga mapalad, yung sumampalataya sa Diyos, mga minamahan, anuman ang mangyari, hindi nila tinalkuran sa paglilingkod o ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasi kung magsimula ka lang sa paglilingkod sa Diyos, hanggang simula ka lang, ang gusto mo lang, mga minamahal, ay yung comforting song na sinasabi, o yung magandang kalagayan mo, at hindi mo kayang batahin yung mahirap na kalagayan, nagsimula ka lang, hindi mangingibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay nagsimula at hindi ka naghanap ng comforting song, ang mahalaga sa iyo, nakilala mo ang Diyos, pinaglingkuran mo ang mahal na Panginoon, ano man lang mangyari, nagpapatuloy ka na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Papasok ka sa kapahingahang ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Ako palagi kong pinapatuloy yung aking sarili. Sobra na ang kapahingahan ko, mga minamahal. 24 years, mga minamahal, sa salibutan ako. Marami kaming Diyos, mga minamahal. Isilang ka ba namang mahirap, magpapahinga ka? Ang pinakamahirap kong kalagayan nung ako'y mag-aral na iniiyakan ko, mga minamahal. Bakit? Gigising ka na alas 5 na madaling araw para maghanap buhay. Alas 5, stop ako sa trabaho, mag-prepare, papunta naman sa aking pag-aaral. Alas 12 ng hating gabi, ang dating ko sa aming bahay. Doon pala ako kakain, mga minamahal. Sipin mo, kaya nga sinasabi ko, yung mga nag-aral ngayon, tinatanong ko, magkano baon mo? 300 ang baon nila. Samantalang ako, 5 piso ang baon ko. Bakit 5 piso? 250 galing sa bahay namin, papunta sa FEU, mula FEU pabalik sa amin, 250, eksakto, 5 piso. Minsan nga, nawala pa yung 250 ko, mga minamahal, hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Sa sobrang busy ko, kado-drawing. Hindi ko pa alam, nakiusap na lang ako sa driver. Kung pwede sana akong sumakay, pinayagan naman ako. Hindi ba? Napapayak ako sa lamesa ko pagka ginawa ko ng drawing namin kasi yung mga mega mall noon, wala pa. During our times, 1987, nung ako'y gumraduate. Pero project na namin yan, yung MRT, project na namin yan. I-drawing mo yan na 2 linggo, hindi ka naman basta mag-drawing, gagawa ka pa ng case study. Ibig sabihin nun, mag-interview ka pa ng mga taong involved sa project. Para ma-drawing mo, gagawa ka pa ng libro, yun ang tawag doon, case study. Ganun kakapal, mga minamahal. Napakahirap. Mahirap ang buhay mula isinilang hanggang 24 years old ako, mga minamahal, dahil nagkaroon pa ako nagketong ng 2 taon. Mahirap na buhay yan. Pero ngayon, 35 years na ako mahigit sa mahal na Panginoon, yung 35 years na yon, mga minamahal, sa buhay ko, nang ibabaw ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon.
Yan ang sinasabing God's sovereignty overrule. At mangyayari sa iyo yan kung ikaw ay magpapatuloy. Hindi naman basta-basta naging Kristiyano lang ako, mga minamahal. Hindi naman basta-basta nung nasave ako ng 1989, gumaling na ang keto ko, okay na. Maraming pagsubok sa buhay. Maraming karamdamang pangdarating sa iyo. Pero pag pinabayaan mo na ang kapangyarihan ng Diyos ang mangibabaw sa iyo, kahit marami pang karamdaman ang dumating sa iyo, isang araw, gigising kang wala ka ng karamdaman, lutas na ang problema mo, pinagpalak ang lubos ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang tangi kong masasabi, mga minamahal, sobra na ang biyaya ng aking mahal na Panginoon. 35 years and up, mga minamahal. Sapat na sa akin yon. Kaya sinasabi ko, wala na akong hihingin pa. Isa na lang ang hinihintay ko, yung pangakong pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi ko, kung ako kukunin ng malapang, I am very much ready. Bakit, mga minamahal? Lahat ng pangako ng Diyos naganap na sa buhay ko. Meron pang isang pangakong kinasasabikan ko, yung baka piling ko ang ating mahal na Panginoon. And that is my only dream for the present time. Yan na lang ang pangarap ko. Ewan ko sa inyo kung ano pang pangarap nyo, mga minamahal. Kasi kung anong meron ako ngayon, masaya na ako. Masaya na ako. Kung meron ako isusuot ko. Kung meron ako kakainin ko. Kaharapin mo ang problema, kaharapin mo ang problema. Ang mahalaga, nangingibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ito'y mapag-alaman natin, mga minamahal, kinakailangan na natin tanggapin ang katotohanan na sa ating sarili wala tayong magagawa. Magsumikap ka lang magsumikap sa sarili mo. Kung ikaw'y nag-aaral, mag-aaral ka lang mag-aaral. Ang tanong, pagka-graduate mo ba, sigurado bang malusog pa ang iyong katawan kung ang Diyos ay hindi mo pababayaang mangibabaw sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Mangarap ka ng mangarap, maghanap buhay ka ng maghanap buhay. Ang tanong, darating at darating ang panibagong taon. Ang taong ito ay maluluma, mga minamahal. Ang panibagong tanong, malusog ka pa ba sa susunod na taon? O papasok ka pa ba sa panibagong taon? Mangyayari yan kung pababayaan mong mangibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kung ang kapangyarihan mo at kagustuhan mo ang nangingibabaw sa iyo, nangangarap ka lang, nagpapagod ka lang, at pagkatapos gigising kang wala parang katuparan ang lahat ng iyong pangarap. Bakit? Dahil hindi mo pinabayaang mangibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya merong sinasabi, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw yan, dapat sa atin yan magsisimula. Huwag mong tignan yung kapwa mo tao. Kasi yung kapwa mo tao, iba ang sistema niya sa buhay. Kagaya ko, mga minamahal, akala nila basta lang gumaling yung karamdaman ko keto, hindi basta-basta yun. Mga minamahal, tama yun, instant healing. Dumalo ko sa gawain, ha? Pag-uwi ko, magaling na ako. 1989, dumalo ko sa gawain, September 27, pag-uwi ko, nang ako'y maipanalangin, pag-uwi ko, magaling na ako. Totoo naman, hindi na bumalik ang aking karamdaman. Pati nga, tagyawat, dahiyang tumubo sa mukha ko. Bakit? Diyos ang nagpagaling sa akin, kaya pinagsisigawan ko, ako'y dating tetongin na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi basta-basta yon, mga minamahal. Meron akong dapat isakripisyo. Yung business ko sa Bunyos, kailangan isakripisyo ko yan. Dahil ako'y nanalangin, mga minamahal, kung babalikan ko pa yung business ko, mawawala ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Kumikita ka nga ng libo-libo, araw-araw, marami ka ng pera, may ketong ka naman, ang tanong, masaya ka ba? Hindi ba? Marami ka ng pera, may cancer ka naman, hindi ka na makalakad, ang tanong, masaya ka ba? Pero kung wala kang lahat, sapat lang na meron ka, nang ibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, diyan ka magiging masaya. At ang sabi, ito daw ay magmumula sa iyo mismo. Sinasabing, begin with me. Huwag mo tingnan yung kapwa mo sa kanya, pag ito, gumaling to, maglilingkod ako sa Diyos. Hindi yon. Pag ito, pinagpala ito, maglilingkod ako sa Diyos. Huwag mo siya tignan. Ang tignan mo, ang sarili mo. Pabayaan mong sa'yo magsimula na mangibabaw ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 34, ang talatay 27. Sapagkat ang iyong puso ay malumanay,
At ikaw ay nagpakababa sa harap ng Diyos nang iyong marinig ang kanyang mga salita laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito. At ikaw ay nagpakababa sa harap ko at hinapak mo ang iyong suot at umiyak sa harap ko. Dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 13, ang talatay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Begin with me. Ang ibig sabihin, ang pangibabaw ng kapangyarihan ng Diyos, wag mong titignan yan sa iba. Tignan mo yan sa sarili mo. Pabayaan mong sa'yo yan magsimula. Paano magsisimula sa'yo? Sabi ng ating nabasa, sapagkat ang iyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Diyos na iyong narinig ang kanyang mga salita. Ang sabi rito, mga minamahal, dinig naman kita, sabi ng Panginoon. So, paano magsisimula sa'yo? Kinakailangang maging malumanay ka sa harap ng Diyos. Kinakailangang magpakababa ka sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pag nagawa mo yan, mga minamahal, ang sabi, didingding ka ng mahal na Panginoon. Magsisimula na sa iyong mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nasa sarili mo rin pagkatao, walang mangingibabaw na kapangyarihan ng Diyos. Pinapanatili mong ikaw ang mangibabaw sa kapangyarihan ng Diyos, which it cannot be. Hindi pwedeng mangyari yon, mga minamahal. Kahit sino man, mga minamahal, hindi pwedeng mag-overpower sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ang Diyos pwedeng mag-overpower sa lahat ng kapangyarihan. Kaya sabi ng ating nabasa, magsisimula sa iyo yan pag natuto kang magpakubaba at maging malumanay sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi, siyasatin mo ang iyong sarili. Ating nabasa, 2 Corinthians, chapter 13, verse 5, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangas sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So magsisimula sa iyo, mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos, pagkatapos mo magkumbaba at maging malumanay, sabi ng ating nabasa, search yourself. Ang siyasatin mo yung sarili. Huwag mong tignan yung problema ng kapwa mo. Ang tignan mo ang iyong sarili. Sabi ng ating nabasa, siyasatin mo yung sarili. Subukin mo ang iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi, hindi mo ba nalalaman si Kristo ay nasa iyo? Ang nasa iyo pala ay Diyos. Yung Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay nangingibabaw na gusto niyang magsimula sa iyo mismo at hindi sa ibang tao. Ang sabi sa last phrase, maliban na lamang kung ikaw ay itinakwil na. Kung ikaw ay itinakwil na, hindi ka marunong magsiyasat sa iyong sarili. Ang tinitignan mo, yung iba, turo ka ng turo sa iba, samantalang ikaw, wala ka ngang Espiritu ng Diyos. Wala nga sa iyo si Kristo. Kaya sinasabing, subukan mo yung sarili. Siyasatin mo yung sarili kung si Kristo ay nasa iyo. Maliban na lamang kung ikaw ay itinakwil na. Kaya yung itinakwil, wala kang makitang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Hindi magsimula sa Kanyang mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kasi ang palagi niyang sinisiyasat, yung mali ng Kanyang iba, o yung mali ng iba. Pero pag humarap siya sa salamin, ang makikita naman ay yung Kanyang sariling pagkakamali na hindi niya kayang tanggapin. Yun ang dahilan, mga minamahal, kung bakit maraming Kristiyanong nawawala sa mahal na Panginoon. Ang tinitignan yung mali ng iba. Pero pag yung kanyang sarili ang tinignan niya, mas marami siyang mali kaysa sa iba. Naintindihan natin? Kaya hindi magsimulang mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. Napakinggan lang niya, pinagpala na, gumaling na ang karamdaman. Siya hanggang ngayon may karamdaman pa rin. Pinagpala na,
Iba't ibang bahay na, may mga sasakyan niya, siya hanggang ngayon, o wala pa rin. Bakit? Hindi niya siniyasat yung kanyang sarili. Yung iba naman, mga minamahal, na kontento na sa kanilang kalagayan. Isa nating kapatiran, di ba naikwento ko na sa inyo? Nagtataka ko, isang araw, merong dumating doon sa Amoranto. Meron siyang hawak na pera, isang dangkal, parang text lang hawak niya, tagi 1,000. Lahat na nakaluhod doon, pinag-aabutan kami ng tagi 1,000. Pati yung galing sa Japan, inabutan na 1,000. Sabi ko, sino ba to? Nung matapos ang service, sabi ako mag-preach, hindi ako nakipag-usap sa kanila. Matapos ang service, tinanong ko, sino ba yung bakit namigay ng 1,000? Pati yung kasama natin kagagaling sa Japan, binigyan ng 1,000. Sabi nung kausap ko, alam mo Brad, yan yung indigent nating kapatiran. Humihingi lang siya ng pamasahe. Pag hingi siya ng pamasahe, nakita niya yung haba sa Amoranto, ang haba ng pila. Siya daw ay nanalangin. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, ayoko ng ganyan. Ayoko nang ako ay pipila para maghingi ng pamasahe. Ang gusto ko, pupunta ako sa Amoranto, ako ang magbibigay ng pagpapala. Yun ang panalangin niya, mga minamahal. Sa madaling salita, nahinog na siya bilang Kristiyano, kailangan bumalik na sa pamilya niya, taga-Palawan siya, mga minamahal. Pumunta siya ng Divisoria, bumili siya ng noodles, marami yung kanyang binili. Pagdating doon sa kanila, mga minamahal, nakita nung kanyang mga kababayan doon, binili yung noodles niya. Binigyan siya ngayon ng wisdom ng mahal na Panginoon. Anong wisdom ang binigay sa kanya? Pwede pala siyang magnegosyo ng noodles. Kaya nagkaroon siya ng supplier mula sa Divisoria, mga minamahal, ipinapadala sa kanila, siya ngayon ang pinakamalakas na distributor ng noodles doon, mga minamahal, sa Palawan. Hindi niya malilimutan ang Amoranto. Dito siya tinawag ng mahal na Panginoon at dito nagsimula, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumakan niya. Kaya nung siya'y pinagpala niya, binilikan niya yung Amoranto, mga minamahal, lahat na makita niya, bigyan niya tagi 1,000. Tingnan niyo ha, yung ibang nabigyan, hinahanap nila yung brother. Saan ba yung brother na bibigay ng tagi 1,000 dito? Ang hinahanap yung brother na bibigay ng tagi 1,000. Paano mangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos? Hinanap po yung brother na nagbigay ng 1,000. Dapat ang hinanap nila yung Diyos na humipo sa brother para mamigay ng 1,000. Yung iba kasi tumitingin doon sa nagbibigay sa kanila. Di ba? Ang tinitingnan nila yung nagbibigay sa kanila. Yung nagbibigay sa inyo, hanggang dyan lang yan. Sa susunod na araw, pag sinabi ng Diyos, masyado ka nang na-idol, ibababa na kita, wala ka nang ibibigay, pag wala nang maibigay, daan-daanan na lang, pa-isbid-isbid pa. Hindi ba? Kaya umasa na lamang na palaging bibigyan. Samantalang, kung umasa ka palang ikaw ang magbibigay, sa ibabaw ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo, at ikaw ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang pagpapalang yan, sa'yo magsisimula. Hindi sa ibang tao, sa'yo yan magsisimula. Sinasabing, begin with me. At magaganap yan pag meron tayong sinasabing, true fear in the Lord. Yan yung message ng ating beloved minister, Phil, nung last Friday, overnight prayer natin. Sinasabing, true fear in the Lord o tunay na takot sa Panginoon. Iba kasi yung sinasabi nating may takot tayo sa Panginoon. Iba yung tunay, totoong takot sa ating mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 86, versikulo 11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, versikulo 10, tatapoy 12. Ngayon, Israel, ano hinihingi sa inyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan, ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. True fear in the Lord, mga minamahal, para ang kapangyarihan ng Diyos ay manatiling nangingibabaw sa atin. Marami nagsasabi, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos, takot ako dyan, sa'yo ako hindi takot. Hindi ba? Takot ako sa pangalan ng Panginoon, wag mo lang banggitin, sa'yo lang naman ako hindi takot eh.
Iba yung sinasabi nating takot tayo. Iba yung totoong tunay na tayo'y may takot sa Panginoon. Ano ba yung tunay na takot sa Panginoon? Para ang kapangyarihan ng Diyos ay mangibabaw sa atin. Sabi ng ating nabasa, Psalms 86 verse 11, ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon, lalakad ako sa iyong katotohanan, ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Yung palang tunay na takot sa Diyos, mga minamahal, hinihingi mo sa Panginoon ang daan na dapat mong lakaran. Hindi ikaw ang namimili. Lahat magsabi ng praise the Lord. Marami kami sing Kristiyano, sila ang namimili ng dadaanan nila, mga minamahal. Tapos sabihin, takot daw sa Panginoon. Pag ang taong pumili ng kanyang lalakaran, pinipili niya yung maluwag na daanan. Hindi ba? Maluwag na daanan patungo sa kapamakan. Hindi nila pinipiling makipot na daanan, sinasabing narrow way, pero patungo naman sa karian ng langit. Sabi, yung doon daw na pagkatakot sa Panginoon, hinihingi niyang ituro ng Diyos ang daan ng kanyang lalakaran. At ang sabi, lumalakad siya sa katotohanan. At ang sabi, mga minamahal, gusto ng kanyang puso na ilakip ang pagkatakot sa Panginoon sa kanyang pangalan. Dapat pala nasa puso natin yan. Wala sa nguso, nasa puso, mga minamahal. Pag sinabi natin, takot tayo sa Panginoon, nanggaling yan sa ating puso. Dahil galing sa ating puso, ang pinipili nating lakaran, ang daan na itinuturo ng ating mahal na Panginoon. Balik tayo sa buhay ng ating beloved parents in the Lord. Ang ating bang beloved parents in the Lord ay naging tinatawag na victorious shepherd of our soul. Sa ganun na lamang paraan, hindi basta-basta, mga minamahal. Hindi basta-basta. Sila'y naging tagapangalaga o pastol natin bilang kanilang mga tupa, mga minamahal, bilang mga anak sa pananampalataya. Hindi basta-basta naging matagumpay ang banal na iglesia. Bakit, mga minamahal? Mula sa pagkatawag ng mahal na Panginoon, 15 years na kahirapan. Kaya paulit-ulit nating sinasabi, maraming gustong maging mga ngaral, mga hireling pastor, mga minamahal, mga hireling sinasabi nating mga evangelist. Hanggang doon lang, mga minamahal. Pero ang ating beloved parents in the Lord, kahit 5, walang nag-hire sa kanila. Bakit? Dahil tinawag silang totoo ng ating mahal na Panginoon. Dahil Diyos ang tumawag, mga minamahal, mula sa pagkatawag, 15 years na pagsubok. Isipin mo, 15 years na pagsubok? Maraming Kristiyano, isang araw lang na pagsubok, wala na sa gawain. Tapos itutur, hindi, kaya ayaw ko nang dumulo, natisod ako dyan Kanino ka natisod? Sa banal na kasulatan, ang ating pinakamalapeso Kristo, mga minamahal, He is the cornerstone. Cornerstone, batong panulok na kinatutisuran, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw pala isinilang sa panahon ng ating mahal na Panginoon, una ka rin natisod, kagaya ng iba, mga minamahal. Dahil nakita na lang ating mahal na Panginoon, isang mahirap na pamilya. Ang tatay ay si Joseph, ang nanay ay si Maria, ang hanap buhay ng tatay niya na si Joseph, karpintero. Kaya lumaki rin siyang karpintero. Nung siya'y malaki na, bigla siyang nangaral, sinasabi niya, isinugo siya ng kanyang amang nasa langit, ang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Lahat na nakarinig na tisod. Sabi ng banal na kasulatan, nawala lahat ang kanyang followers. Ang natitira lang ay 12. Sabi ng ating malapanong kay Pedro, Pedro, gusto mo rin tumalikod? Sabi ni Pedro, hindi, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay buhay. Sabi ng ating malapanoon, hindi ba nga Pedro? Ako ang pumili sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay Judas. Pinili na yung 12 sa pagkapili, meron pang isang Judas. Si Judas Iscariote. Bakit, mga minamahal? Dahil sa salita ng Diyos natisod ang mga mananampalataya, mga minamahal. Sasabi mo, ayoko nang dumalo kasi natisod ako dyan Hindi binigay yung tubo ko. Hindi binayaran yung utang sa akin. Hindi ba? Natisod ka sa sarili mo.
Huwag ka na magturo. Dahil pagdating ng judgment, hindi naman sasabihin ng mahal na Panginoon, ikaw exempted ka sa impyerno kasi natisod ka. Hindi naman sasabihin. Sa judgment, titignan ng mahal na Panginoon kung nangibabaw ba sa'yo ang kanyang kapangyarihan. Kung nangibabaw sa'yo ang kanyang kapangyarihan, nagmula yan sa'yo. Dahil nagmula yan sa'yo, may takot ka. Mula sa puso, may takot ka sa ating mahal na Panginoon. Dahil may takot ka sa mahal na Panginoon, lumalakad ka sa daan ng Panginoon, lumalakip ka sa kanyang salita. Dahil dyan, kahit sino pang katisuran nasa harapan mo, hindi ka matitisod ang nasa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ito'y naganap, mga minamahal, meron tayong sinasabing in God's presence o sa presensya ng Diyos. Ano ang meron tayo sa presensya ng Diyos, mga minamahal? Pero meron akong gustong ikwento sa inyo. Kunin ko lang ng 3 minutes, mga minamahal. May kaugnayan sa atin. Alam niyo, sa isang tribo, yung kanilang pinaka-leader, isang matapang na mangangaso. Meron siyang assistant, mga minamahal. Minsan, paglabas nila sa gubat, nakasalubong nila isang mabangis na hayop, mga minamahal. Sa kanilang pakikipagbaka doon sa hayop, yung pinakapinuno, naputol, mga minamahal, yung kanyang hinlalaki. Yung daliri niya sa hinlalaki. Itong assistant, mga minamahal, mailig siya sa salitang, God is good all the time. Hindi, sabi niya doon sa assistant niya, nadisgrasya yung aking kamay. Sabi ng assistant, oh, sir, God is good all the time. Hindi kumibo yung kanyang leader, pero pagdating nila doon sa kanilang tribo, mga minamahal, pinakulong siya. Nung siya'y pinakulong, mga minamahal, galit na galit yung leader nila, God is good all the time. Sinasabi ko sa'yo, naputulan akong dadali, sasabihin mo sa akin, God is good all the time. Ikulong yan. Nung kinulong, sabi niya, God is good all the time. Hindi lalong nainis yung leader. Nakakulong na, God is good all the time. Ang ginawa ng leader, nagpagaling. Nung magaling na, nangaso uli sila. Ang problema, napunta sila sa lugar ng mga cannibals. Ano lugar ng cannibals? Yun naman yung mga tribong kumakain ng tao, mga minamahal. Nung sila'y bakubkob na, lahat ng kasama niya, mga minamahal, niluto sa malaking kawa. Kasi feast pala nila yon, festival nila. Dahil binugang buwan, mag-aalay sila sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya pala, nag-hunting sila ng mga tao at pagkatapos yung dugo nun, iaalay nila at kakainin nila yung laman, mga minamahal. So pagdating sa hari, dahil yun na i-open nila, chinek yung hari. Sabi nung leader ng cannibal, hindi pwedeng ialay ito. Hindi pwedeng ialay. Bakit? Hindi siya perfecto, kulang ng daliri. Hindi perfecto, kulang ng daliri. Hindi na ialay, nakauwi siya, mga minamahal. Nakauwi siya. Binalikan niya yung kanyang alalay na pinakulong niya. Naniwala na ako sa iyo. God is good all the time. Bakit po? Sandali lang, mamaya na kayo pumalakpak. Hindi pa ako tapos magkwento Sabi niya, bakit po? Kasi mabuti lang naputol yung kamay ko. Tama ka, God is good all the time. Nasa po yung makasama niya, wala na, niluto lahat ng cannibal. Bakit kayo? Hindi kayo niluto. Kulang ako ng daliri. Kailangan pala, perfecto yung kanilang lulutuin. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit nung pinakulong kita, wala ka namang kasalanan? Sinabi mo lang, God is good all the time. Bakit ang sabi mo rin, God is good all the time? Tama naman po, God is good all the time. Bakit? Kasi kung hindi nyo ko kinulong, isasama nyo rin naman ako sa hunting. Kung sinama nyo ako sa hunting, kasama akong naluto ng mga kanibang. Kasi kompleto siya. Pinakulong nyo ako rito, God is good all the time. Pumapalak pa kayo, naintindihan nyo ba yung kwento ko? Paano nyo i-reflect sa buhay nyo, mga minamahal? Kung God is good all the time, ang kapangyarihan ng Diyos ay mangingibabaw sa bawat isa, ang ibig sabihin niyan, ano mang mangyari, wala kang katitisuran. Magpapatuloy tayong pabayaan natin sa ating buhay ay mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. And lastly, finally, meron tayong sinasabing in God's presence o sa presensya ng Diyos o sa harapan ng Panginoon.
Ano ang meron sa harapan ng Panginoon o sa presensya ng Diyos? Last verse, maghanda ating magpaawit mga manugtog. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 16, ang bersikulo po ay 11. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak sa ating last verse. Lahat magsabi ng praise the Lord. In God's presence, ano ang meron sa harapan ng Panginoon o sa presensya ng Diyos? Sabi ng ating nabasa, ang Diyos ang magtuturo sa atin sa landas ng buhay. Dahil ang kapangyarihan Diyos ay mangingibabaw sa atin, mga minamahal, siguradong meron tayong landas ng buhay, hindi landas ng kapamakan. Dahil sa harapan ng Diyos ay merong sinasabing landas ng buhay. Ang sabi, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Ano man ang mangyari, walang kalungkutan para sa iyo. Dahil nangibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, meron kang palaging kagalakan. Ang palagi mong sasabihin sa pagsubok man o sa hindi pagsubok, sa kahirapan o kasaganahan, sa pag-iyak o sa kagalakan, ang sasabihin mo pa rin, God is good all the time. Iyan ang nasa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, sa iyong kanan ay may kasayahan magpakailanman. Ang ibig sabihin, ang kasiyahan mo, hindi pang sa daling panahon, magpakailanman, hanggang sa pagbalik ng mahal na Panginoon, sasalubong kang may saya sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Kung meron kayong mga dalang baguhan at sila ngayon ay nasa inyong masasakyan sa labas, nasa garage, nasa left and right, nasa likod, kung gusto nila ang kapangyarihan ng Diyos ay makibabaw sa kanilang buhay, habang tayo umaawit, dali niyo sila sa harapan. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos ay sukdulan para sa atin. Sinasabi ko nga sa aking sarili, 35 years, sapat at sobra pang biyaya ng Diyos.
karumihan. Hallelujah. Inibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Pag-ibig na di kaya magpasan. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin para Panginoon, salamat sa tungtulang biyaya mo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa iyong pag-ibig na mas malawak pa sa aming pagkakasal. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa Salamat, mahal na Panginoon, sa tungtulang biyaya mo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. kahit minsan di na mahirap ang kamananakan walatiran. Salamat sa Salamat, O Diyos, sa tungtulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ipabot natin sa ating malaman ating patatalaman sa kanyang tungtulang biyaya na hindi natin kayang pantayan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa tungtulang biyaya mo. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. kahit minsan di na mahirap Hallelujah. mananakan walatiran. Salamat, O Diyos, sa tungtulang biyaya mo. Minsan ang hallelujah, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang pag-ibig na mas malawak pa sa ating mga pagkakasal. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Higit pa sa buhay natin. Salamat. Salamat, O Diyos, sa tungtulang biyaya mo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. kahit minsan di na mahirap ang kamananakan walatiran. Sabihin natin, salamat, O Diyos, sa tungtulang biyaya mo. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa aking Hallelujah. pagkakasalan, higit pa sa buhay ko. Salamat, O Diyos, sa tungtulang
Purihin ang mabay na Diyos sa langit. Hallelujah. Salamat sa ating kapilang Diyos. Praise God. Hallelujah. There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. There is Jesus. There is Jesus. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved singers. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating mga baguhan, tunay po na kayo po ay pinagpala sa araw na ito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na at banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya kayo mismo ay saksi kung paano kumikilos ang kamay ng ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya. Inyo po napakinggan ang mga kamangha-manghang bagay. Tanda lamang ito o pagsasakatuparan ayon sa isinasaad sa banal na kasulatan. Kaya't kung inyo pong tanggapin ang ating dakilang Diyos, kayo rin po ay pagpapalain. Isuko nyo ang iyong sarili. Amen. Praise God. Kaya't narito ang 4 na reglamento ng kaligtasan upang mabuksan ang mga pagpapala sa langit at kayo rin po ay pagpalain. Una ay ang pananampalataya na kinakailangan manampalataya kang may nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpakilala bilang tao at namatay, ipinago sa krus ng alang sa kaligtasan ng buong mundo. At muling nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa ay ang pagsisisi, na ito po ay marapat natin pagsisihan ng taos-puso ang ating mga pagkakamali, pagkakasala. Sa panahon na nakita ito ng ating dakilang Diyos na tunay mga bago, maging banal sa kanyang banal na harapan, ikaw rin ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlong reglamento ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ayon sa Gawa 2:38, mga agsisi at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo, sa ikapagpapatawan ng inyong mga kasalanan at tanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Sa panahon ng inyong pagdadalo at sinusunod nyo ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, ang bautismo na ay tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ito rin po ay darating sa inyo sa takdang panahon. Kaya sa ating mga baguhan, pakitaas po ng ating mga kamay, tanda po ng pagsuko sa ating dakilang Diyos. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakila Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi pa ako ng kapatawaran sa iyo, Ama.
tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumis sa kasalanan. Ugasan mo po ako ng iyong banal ng dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Amen and amen. Kami na po ang mananalangin para sa inyo. Mapagpala po namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangunat panalangin ng unbeloved friends in the Lord, your in-time prophet, O God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumatanggap sa iyo. Dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ito, mahal na Panginoon. Isulat mo pang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Ito na rin po ang kanilang unang paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Itong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, naway huwag niyo pong lisanin ito, ang lugar na ito na hindi niyo po nagawa, ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kaya atin na pong tinatawagan ang ating beloved preacher, Benedict Porlahe, para sa ating prayer for the sick. God bless you, beloved body of hope, my beloved co-preacher. Mga minor, tayo po dadako po sa ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Dakilang Diyos ang mga banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin po namin po minamahal ginagalan Pastor at Evangelista Wildes Ada Almeida. Mahal na Panginoon, kami po Diyos ay lumalapit sa iyo, dumudulog sa taon ng biyaya. Humingi kami Diyos ng kahabagan, sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, sa mga pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawain po ang bautis sa amin, mahal na Panginoon, at patuloy namin dinalangin, O Diyos, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng aming po minamahal na Evangelista, mahal na Panginoon, patuloy mo siya, mahal na Panginoon, pag-ingatan ng 10 ng kalmamahal sa buhay, O Diyos, pagpalain mo, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng aming mga minamahal na mga kapatiran, na nakikita mo, O Diyos, ang lahat ng kanilang mga pangailangan, mga kahilingan sa iyo, Diyos. Tugon mo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng kanilang mga kahilingan sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon sa bahagi kung saan nandun yung karamdaman. Kung ito problema, itaas na lamang po ang dalawang kamay at sama-sama po tayong manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Sama-sama nating palayasin ang lahat ng masamang espiritu. Hallelujah, hallelujah. O pong pagpal ng aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa unat panlangin na aming pong minamahal, ginagal na Pastor, aming sama-samang pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, mga problema malutas sa pangalan ng Jesus, mga demonyo ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalays, high blood, cast out in Jesus' name, hallelujah, be healed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, demons of carnality, pride, being glory, cast out in Jesus' name, hallelujah, mga kahirapan, lamayas ka sa pangalan ng Jesus, hallelujah, mga kahinaan, cast out in Jesus' name, hallelujah, be blessed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taos-puso pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, na yung masamang espiritu na pinalayas po natin, na ito po ay hindi na po babalik. Tayo po sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglokso. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Mga minamahal, tayo po ituloy-tuloy po sa ating banal gawain. Tayo naman po dadako sa mga announcement. Aking binibigay ang buong pagkataon sa ating mahal na kapatid,
beloved body of Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak, papurit pagsamba ang ating dakilang Diyos. Amen. Thank you, dear Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Ben. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo naman po ay darako minsanan pa sa pagbibigay. Amen. Ang ating pong mga ipagkakaloob, ito po ay direkta nating magagamit at mapupunta. Amen. Sa ating mga sinasagawang pag-iipon. Amen. Ang mga patuloy na konstruksyon. Amen. Mga pasilidad po nating tayo rin naman po ang nakikinabang, amen, dito sa ating bahay-sambahan sa dako po ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, amen, natin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel, amen, para ipanalangin po ang ating mga ibibigay. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved Bobby. Mahal tayo manalangin sa ating special offering. Hallelujah. Una kilo Diyos sa mamanala ang pinakamalap po ni Jesus sa pangungunat na langin naming minamahal at ginagala yung mga ilista-milista na tayo prophet of the living God na kila Diyos. Narito malapano yung mga anak magkakaloob ng aming special offering malapano. Basbasan mo ito Diyos, pagpalahain mo malapano. Ano magkakaloob sa iyo malapano para sa iyo manalagawain. Ibalik mo ito malang sapat na silid na kalalagyan na kila Diyos. Mag-isip yung mga anak malapano sa kanilang mga pangako mo simple Diyos malapano. Pagkaloob mo sa iyo mga anak, magamit mo sa iyo mo nalagawain. Pagpalaan mo kami, mahalap po ito, sabot panalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus. And praise the Lord. Hallelujah. Lumalapit sa'yo ng buong puso, nag-aalay ng papuri. Naranasan ko ang pagpapala mo, umabaw sa buhay ko. Akin itong magsisigawan sa buong mundo. Ang pagpapala at ang awa mo, Diyos, sa tuwin ay sumaakit. Ang iyong biyaya ay hindi nagkukulang. Tunay kang dakila. Lumalapit sa'yo ng buong puso, nag-aalay ng papuri. Naranasan ko ang pagpapala mo, umabaw sa buhay ko. Akin itong magsisigawan sa buong mundo. Ang pagpapala at ang awa mo, Diyos, sa tuwin ay sumaangin. Ang iyong biyaya ay hindi nagkukulang. Tunay kang dakila. Ang pagpapala at ang awa mo, Diyos, sa tuwin ay sumaangin. Ang iyong biyaya ay hindi nagkukulang. Tunay kang dakila. Akin itong magsisigawan sa buong mundo. Ang pagpapala at ang awa mo, Diyos, sa akin ay sumaakit. Ang iyong biyaya ay hindi nagkukulang. Tunay kang dakila. Ang pagpapala at ang awa mo, Diyos, sa akin ay sumaakit. Ang iyong biyaya ay hindi nagkukulang. Tunay kang dakila. Amen.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang magbalik po sa inyo ng makalibong beses. Amen. Para naman po sa ating mga beloved kapatiran na nandito po, para sa inyo pong patuloy na pagbibigay, amen, ng inyong mga vows, sa inyong mga pledges, yan po ay maaari nyo rin pong i-turn over, amen, ibigay sa ating beloved Sister Chat, amen, sa ating beloved Sister Ami. Sila po ay mga naatasan din po upang tumanggap or mag-receive po ng inyo pong vows and pledges. Amen. May table po sila dyan sa ating entrance upang madali nyo rin po silang makita at makilala. Amen. At gayon din po, sa ating mga beloved brethren, saan man po kayo dako naroroon at nais rin po maging kabahagi ng ating mga isinasagawang konstruksyon, ng ating mga proyekto, kayo man din po ay maaaring makibahagi. Ang cellphone number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Maaari nyo pong kontakin, tawagan, or i-text ang ating beloved ordained preacher upang may paliwanag po nila yung mga pangunahing pangailangan, yung mga sunod-sunod po nating mga proyekto at higit sa lahat yung tamang proseso kung paano po kayo maaring makibahagi. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po'y tuloy-tuloy na sa ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po'y darako sa ating mga announcement, ang ating schedule of services. Tayo po'y nagbibigay ng pinakamataas na papupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa loob po ng isang linggo, tayo po'y nakakapagsagawa ng 3 beses na banal na gawain. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating midweek service po, tayo ay nakakapagsagawa tuwing Wednesday, araw ng Miyerkules. Tayo po ay nagsisimula ng alas 2 ng hapon at matatapos po tayo ng hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang atin naman pong overnight prayer meeting, amen, tuwing Biyernes po tayo ay nagsisimula ng alas 10 ng gabi at matatapos po tayo ng alas 4 ng madaling araw. Amen. Ang ating Sunday General Service, katulad po ngayon, araw ng linggo, kaninang umaga ng alas 10, tayo po ay nagsimula at matatapos ng ganitong oras, alas 4, minsan yung maabot tayo hanggang alas 4:30 ng hapon. Amen. Sa ating po mga beloved kababayan, na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay maaaring dumalo. Inaanyayahan po namin kayo po'y tumungo, kayo may magpunta. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga araw po na nabanggit, ang ating banal na gawain ay matatagpuan sa ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. Sa mundo naman po ng radyo, tayo po ay araw-araw napapakinggan mula araw ng Lunes hanggang Sabado. Ang ating programa, The Jesus Miracle Hour, ay patuloy na papakinggan sa stasyon ng radyo, DZME 1530 kHz AM band, alas 11 po ng gabi at matatapos naman po tayo ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating patuloy na TV program, tayo po patuloy na umi-air at napapanood sa PTV Channel 4. Every Saturday naman po yan, araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi at matatapos po tayo ng alas 12 ng madaling araw. Amen? Para po sa ating mga social media accounts kung saan po tayo napapanood live, katulad po ngayon, ang ating banal na gawain ay napapanood po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook account, sa ating Facebook page, ang ating YouTube channel, JMCIM Marilao, ang ating pong Facebook page, JMCIM Marilao. Minsan na po palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, atin din pong ina-announce ang ating nalalapit na Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen. Ito po ay gaganapin sa October 27, 2024 sa Moranto Sports Complex po ang ating venue. Magsisimula tayo ng alas 10 ng umaga onwards. Muli, ang ating Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary ay sa darating na October 27, 2024 sa Moranto Sports Complex. Amen. At ang bawat isa ay inaasahan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mag-aalay ng taimtim na pag-aayuno at pananalangin upang sa ikatatagumpay po na ating event sa darating ng October 27 sa ating mga beloved brethren. Kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating mga sinasagawang mga pag-aayuno. Amen. Dito po sa ating bahay-sambahan, sa mga mag-aayuno pa po, yung ating pong bahay-sambahan ay open. Magdala na lamang po kayo ng inyong pong mga pangangailangan
kung may tent, banig, folding bed, electric fan na magagamit po sa ating pag-aayuno, pwede niyo po yung dalhin at sama-sama po tayong manalangin sa ikatatagumpay po ng ating Victorious Talipaw Peace Mission. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at muli pinapaalala po sa ating paglabas mamaya, dahan-dahan lang po yung ating pagpapatakbo ng mga sasakyan. Amen. Lalo na po sa bandang highway po, sa MacArthur Highway. Nandun din po ang ating mga beloved marshals, ang ating mga beloved security force po natin upang mag-alalay, amen, upang i-assist po kayo. Kaya po sundin po natin yung mga instructions na binibigay po nila kung saan po yung tamang tawiran, amen, doon po yung ating susundan, amen. Ganyan din po kung kailan po tayo mag-stop, kung kailan po tayo mag-go, amen. Nag-uukol po sila ng oras para dyan po, kaya po sundan po natin yung mga instructions na binibigay po nila, amen. At sa ating pagtatapos, tayo rin po ay nagpapaabot ng pagbati, amen, ng happy birthday sa mga sumusunod po nating mga beloved brethren, sa ating beloved sister Micah Zoreta, amen, gayon din sa ating beloved sister Chat Olesco. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati po ng maligayang kaarawan ay nagmumula po sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, amen, at bumubuo po ng beloved Almeda family, gayon din ang bumubuo ng Marilao Brethren ay nagpapaabot po. Gayon na rin sa lahat ng ating beloved brethren na nagdaraos po ng kanilang kaarawan ngayon sa mga susunod pang araw. Muli ang ating pagbati po ng happy birthday. At special announcement na rin po sa lahat po ng ating beloved children's choir, amen, na nasa 9 years old pataas na po. Muli, sa lahat ng ating beloved children's choir na may edad 9 years old pataas, kayo po ay may meeting after po ng ating banal na gawain. Amen? Minsan na po bigyan natin na malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Thank you, dear Jesus. At dyan po nagtatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa hapong ito. Amen. At para po sa ating closing prayer, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Amen. Sa ating beloved brother Ferdy. Amen. Upang ipanalangin po ang ating pagtatapos. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Brother Bobby Aceros. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos. O padakilang magpala namin Diyos sa Panginoon sa lahat ng mga banal na kami pinagpupuri, nagwalhati, dumadakila sa dakilang banal na pangalan ng Panginoon. Sa unad dalangin ng mahal Pastor Wilde Estrada Almeda, sa tagumpay ng banal na gawain, sa natapos ng banal na gawain, mahal Panginoon, sa pagkilos sa bawat yugto ng banal na gawain, mahal Panginoon, sa matamis at banal na presensya na pinapadamo sa bawat sa amin na tunay ikaw ay aming kasama, mahal Panginoon Jesus. Salamat po, mahal Panginoon Jesus, Ebanghelyo ng kaligtasan namin na pakinggan na tunay na kalakasan namin sa pagsunod sa mahal Panginoon Jesus. Dalangin namin di sa iyo, mahal Panginoon Jesus, ang pasilidad na ang ginagalang na mahal Pastor Wilde Estrada Almeda, mahal Panginoon, na iyan po, mahal Panginoon, pag-ingatan mo mga pawid na gumagawa po dyan, mahal Panginoon, isupply mo lahat ng mga bawat pledges na tapat na nagbibigay sa iyo, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal Panginoon Jesus, kaya magabay patnubay, mag-ingat sa amin, mahal Panginoon Jesus, sumami matamis na presensya mo, mahal Panginoon, pag-ingatan niyo mo kami, mahal Panginoon, ilayo kami sa kunat disgrasya, mahal Panginoon, muli mo kami ibalik sa sinunod na banal gawain na taglay kalakasan, kalusugan, mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.